everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng super lambot na potato donut. Ayan, nang gumawa tayo ng ensaymada guys, may nagtanong doon yung ensaymada na nilagyan natin ng potato or patatas. May nagtanong sa akin na kung pwede ba daw prituhin. Kaya naisip ko itong gawin guys, yung gagawin itong donut na ito na may patatas para papakita ko sa inyo na pwede rin palang prituhin itong ganitong klase ng donut. Nilagyan din natin ng patatas, kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Pagsasamahin lang muna natin yung ating mga dry ingredients, yung ating bread flour. Ayan, kung wala po kayong bread flour, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Ayan, nilagay ko na rin yung ating asin or salt, then yung ating sugar. Sunod naman yung ating powder milk at saka yung ating instant yeast. Ayan, then i-mix lang natin ito. Sunod na natin ilagay yung ating boiled potato. Ayan, nilagay ko ito guys. Then, minash ko lang siya. Then, kailangan din natin ito dito na sasalain natin siya guys para wala yung mga chunks ng potato kahit na na-mash na natin siya. Pero kung gagamit naman kayo ng stand mixer guys, hindi nyo na kailangang i-strain yung inyong mashed potato. Pwede na yon. Pwede rin naman kayong gumamit ng blender or food processor. Sunod na nating ilagay yung ating egg yolk, bali 2 large egg yolk yung ginamit ko dito. Then haluin lang natin ito hanggang sa ma-absorb na ng flour yung ating egg yolk at saka yung ating potato. Ilagay na rin natin yung ating warm milk, ayan full cream milk yung ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng evaporated milk pero kalahating evaporated at saka kalahating water yung ilagay nyo para hindi siya masyadong sticky dun sa ating dough. Hahaluin lang natin ito. Mamasahin lang natin siya ngayon hanggang sa mabuo lang yung ating dough. Ayan, pero kung gagamit kayo ng mixer guys, mabilis lang ito. Ayan, pag wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating bowl, ayan, pwede na nating ilagay yung ating butter. Ayan, gaya ng sinasabi ko lagi guys, kung masyadong dry pa yung inyong dough, pwede po kayo maglagay ng liquid hanggang sa magiging ganito lang yung texture ng inyong dough, hanggang sa mabuo lang siya. Ayan, then continue lang yung pag-knead natin or yung pagmasa natin hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Ayan, after 15 minutes na pagmasa natin, ayan, smooth na yung ating dough. Gagawin natin ngayon yung ating window pane test. Ayan, dapat i-stretch nyo lang yung inyong dough kapag hindi na siya napupunit or kaya nyo siyang panipisin na hindi siya napupunit. Ibig sabihin, ready na yung ating dough. Paalsahin lang natin siya ngayon ng 30 minutes lang guys. Hanggang sa ma-relax lang yung ating dough. Dito sa paggawa ng donut guys, bawal po na i-overproof yung ating dough para hindi po siya mag-absorb ng maraming oil kapag pinry na natin siya or pininrito na natin siya. Ayan, after 30 minutes, ito na yung ating dough. Hahatiin lang natin siya ngayon sa parehong laki. Dito sa atin, ang ginawa ko dito guys ay 45 grams bawat isa. Depende sa inyo guys kung gusto nyo mas malaki or mas maliit yung inyong donut. Pwede nyo pong gawin yon. Then pagkatapos natin siyang hatiin, bibilugin lang natin siya guys para maalis yung mga hangin sa loob ng ating dough. Then habang binibilog nyo siya guys, siguraduhin po natin na nakasealed yung likod ng ating dough. Dapat po wala po siyang mga butas-butas dyan. Ipipinch nyo siya para mawala yung mga hindi na smooth part ng ating dough. Kailangan smooth na smooth yung likod ng ating dough para maganda po yung form ng ating donut. Then i-rest lang natin siya ulit guys ng 15 minutes. Pagkatapos natin siyang i-rest, ayan, isi-shape na natin ngayon yung ating donut. Iko-coat lang natin siya ng flour para hindi dumikit sa ating kamay yung ating dough. At hindi rin po tayo mahirapan i-shape siya. Dito guys, depende na kayo guys kung gusto nyo gawing yung donut na lalagyan ng palaman. Ipapakita ko sa inyo, gumamit pala ako dito ng measuring cup para ipa-flatten yung ating dough. Ayan, dapat flat na flat yung likod guys. Then kapag may nakikita kayong parang bubble sa gilid, ayan, pwede nyo siyang ipipinch para, ipinch nyo siya guys para maalis siya, dahan-dahan lang din,
para hindi ma-deflate yung ating dough. Then ganito na siya guys kapag balak nyo siya lagyan ng filling or palaman. Ayan, ganito na yung inyong dough, paasahin nyo na siya. Then ulit-ulitin lang natin itong proseso na to hanggang sa malagyan na natin or ma-coat na natin, ma-shape na natin lahat ng ating dough. Pwede nyo rin naman gamitin yung inyong kamay guys para ipa-flatten yung inyong dough. Ayan, dapat lang pantay yung ibabaw ng inyong donut para maganda siya tingnan. Then ito na yung sinasabi ko guys, kapag gusto nyo siyang gawing ring donut or yung lalagyan sa gitna ng butas, ayan, pwede nyo na siyang lagyan, bubutasan nyo na siya dito guys bago nyo siya paalsahin. Or kung hindi nyo siya lalagyan ng butas or yung lalagyan nyo siya ng palaman or filling, huwag nyo na siyang butasan guys, i-rest nyo na siya ng 35 to 40 minutes. Then ito naman sa mga dough na nakuha natin sa gitna guys, yung mga maliliit, hindi naman masasayang ito. Pipirituhin din natin siya. Then ulit-ulitin lang natin itong proseso nito dito sa ating natira pang dough. Pagkatapos natin siyang i-shape, i-rest na natin ito ng 35 to 40 minutes. Sa akin guys, 35 ko lang siyang pinaasa kasi parang ma-overproof na siya. Then bago pala mag 35 minutes guys, dapat naka-preheat na yung ating oil or dapat nagpainit na kayo ng oil dito sa ating kawali. Gumamit lang ako dito ng toothpick kapag nakikita nyo nagbabubbles na yung dulo ng ating toothpick sa ilalim ng ating kawali. And ibig sabihin, ready na yung ating oil. Then ayan guys, kapag hahawakan nyo yung inyong dough, ayan, parang nagbabouncy na siya. Ibig sabihin, ready na yung ating dough. Huwag na natin siyang overproof. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating kawali. Medium heat lang guys. Huwag na nating palakasan pa yung ating apoy para hindi po agad masunog yung ating donut. Ipa-fry lang natin siya 2 minutes both side hanggang sa slightly golden brown lang yung ibabaw ng donut natin. Ang technique lang naman sa paggawa ng donut, dapat hindi nyo ma-overproof or masobrahan ng alsa yung inyong dough. Kasi kapag nasobrahan nyo ng alsa guys, ang mangyayari po kasi magkaroon ng maraming hangin sa loob. Kaya pag pinirito nyo siya, may tendency na babagsak siya at mag-absorb siya ng maraming oil. Ayan, kung nakikita nyo yung white line sa gilid ng ating donut, ayan, yan din yung palatandaan na tama yung paggawa natin ng ating dough or yung pag-alsa natin ng ating donut dough. Then ito naman yung pinagtrima natin kanina, yung tinanggal natin sa gitna. Hindi naman nasayang ito guys kasi ito yung paborito na pinapapak ng mga kids ko. Then ulit-ulitin lang din natin itong procedure na to dito sa ating mga natira pang donut dough. Ito pala yung ginamit ko dito pang coat sa ating donut. Snow White powder sugar ata yung tawag dito guys sa Shopee. Kasi kapag powder sugar lang yung gagamitin nyo guys, ang mangyayari kasi nagme-melt siya kapag matagal na siyang naka-expose sa labas. Ayan, tingnan nyo naman yung ating donut guys, napakalambot at napaka-moist niya. Ayan, nilagay ko lang siya dito sa plastic guys para madali natin siyang i-coat. Ayan, pero kung pangkain nyo lang naman pala guys, pwede namang powder sugar lang yung gagamitin nyo dito. Pero kapag pangbenta nyo, mas maganda talaga yung pang donut talaga yung powder sugar yung gagamitin nyo guys para hindi siya mag-melt kaagad. Medyo may kamahalan nga lang siya guys, pero sulit naman, hindi kayo mapapahiya kasi maganda naman yung kakalabasan niya, hindi siya agad magme-melt doon sa inyong donut. Then ngayon naman ititikman na natin siya guys. Ayan, napakalambot nitong donut na to at nagme-melt talaga siya sa inyong bibig guys kapag kinain nyo na siya. Dito sa recipe na ito guys, makakagawa kayo dito ng 1 dozen or 12 pieces na donut doon sa 45 grams bawat isa. Then kung gusto nyo namang ipangbenta or gawing negosyo ito, pwede nyo namang triplehin or doblehin yung recipe. Pero siguraduhin lang natin guys na wag nating i-overproof yung ating donut dough. Kung maramihan yung gawa nyo, dapat malaki din yung lutuan nyo or gumamit kayo ng 2 kawali para hindi ma-stuck yung inyong dough at hindi siya masobrahan ng alsa. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.